Ang hilingin ko lang po, maupo po kayo dito, tapos harapin niyo po ako. Yun lang po yung hihilingin ko. Magharap-harap po tayo. Start na po tayo. Okay. Sige po. Let me start with a very familiar verse in John 10:10. John 10:10 says, "The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But I, Jesus said, I came that you may have life, life abundantly, life to the full." Now, anong kinalaman yan sa pag-uusapan natin? That we should not bear false witness, that we should not lie. Ano ang katangian ng kaaway? Mag-lie. And that lie, sabi natin last time, no? When you lie, you gonna die. Okay? When you, not last time pala. Oh, tama, last time. When you lie, you gonna die. And when you die, meaning walang buhay. Kaya nga po, John 10:10, one of the ways, or actually, primary way ng kaaway for him to steal, to kill, and to destroy is to lie. Ulitin ko po. Primary role ng kaaway kasi very character niya yon. And that is to lie. And when lie creeps in, kapag ang lie ay binenta niya at binili natin, marami pong bagay sa atin ang mananakaw, mamamatay, at masisira. Kasi yun nga yung trabaho niya. Okay po? So we'll start with that verse in John 10:10 na very familiar. Ulitin ko po, ang hihilingin ko lang ay humarap kayo sa akin, mga kabataan. Yun lang. Di baling kumakain kayo, wala pong problema po yan sa akin. Okay? So to start, sasabihin nyo lang po kung totoo o hindi. Lahat ng kalabaw ay itim. Totoo, hindi? Hindi. Ay, galing. Bakit po hindi? May puting kalabaw eh. May puting kalabaw. Ano po tawag doon? Mistiso. Mistiso. Okay. Albino or albino. Tama po yun, no? So, dapat alam natin. Tama naman na hindi lahat ng kalabaw ay itim. Kasi merong puti. Pero dapat alam natin ang tawag doon. Ang tawag po doon ay albino o puti o maring mestizo. Okay? Lahat ng Pinoy ay pango. Grabe namang makareact. Hindi, totoo ba? Hindi, okay, hindi. Especially kung kayo ay nahaluan na ng ibang lahi, no? Ng ibang lahi. So, those basic questions, no, minsan, pag hindi mo alam yung totoo, madadaya ka. Okay? Kapag hindi natin inalam yung katotohanan, madadaya po tayo. Okay? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Tatapusin natin the commandment number 9. Okay? Do not bear false witness against your neighbor. Yan po yung pinaka-verse. In another way to translate it, do not lie. Okay? Ready na po? Ready nang makinig? Okay, let's pray. Father, we come before you with all humility, asking that you help us to learn from you. Kasi ikaw lang yung totoong guro. Ikaw lang yung totoong source ng katalinuhan, ng kaalaman, at ng katotohanan. Because you are the way, the truth, and the life. So God, we declare that the Spirit of truth will be with us right now. That you will reveal the truth. That you will reveal even ourselves to ourselves. You will expose us of our iniquities, of our sins. Be with us, God. Teach us. Be glorified, be magnified. Glory only belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Akala niya nag-pray po sa food, kaya sabi niya, duck in everyone. Pagkatapos mag-pray, kain na daw po. No? Duck in everyone. Sige, bilisan nyo kumain mga anak at nang kayo ay... Now,
This morning, pag-uusapan po natin ng iba't ibang hulma, forma, mukha ng kasinungalingan or ng lie. No? Habang ako po ay nasa likod, I try to do my outline. No? But first, that I would like us to realize, mahalaga po ang katotohanan. No? Napakahalaga po ng katotohanan. Kaya nga po, pag pupunta ka ng korte, bago magsimula at gumulong ang isang kaso, ikaw ay mangangako, no? Manunumpa ka na ikaw ay magsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan lamang. Okay? To the point na, hindi ko alam, di pa kasi napunta ng korte, no, ng court, food court pa lang po napupuntahan ko sa covered court. Hindi ko alam kung may Bible po bang hawak yun. Pag nagsuswear, okay. Napunta na po kayong korte. Sa Singapore. Oh. Kayo po mismo. Wow. Sige. So, hahawak sa Bible. So, just to show that you are saying that I will tell something that my witness is God. Yun yung symbolismo nung action na yon, nung gesture na yon. You're having the Bible, you're swearing that I will tell the truth, nothing but the truth and the whole truth, na ang witness mo, so help me God. No? Kasi so help me God, kasi tanging ang Diyos ng katotohanan lang ang makakapagbigay sa atin ng lakas ng loob para magsabi ng katotohanan. Now, bakit ba kailangan ng lakas ng loob para magsabi ng katotohanan? Here's one meaning that I would like us to give or to give meaning to lies. Lies are to cover up, or lies are for us to cover up. Para takpan. Ang alin? Ano ba tinatakpan? Mali. Which, hindi mo pwedeng takpan yung mali ng isa pang mali, which is pagsisinungaling. Diba? So, the real meaning of lie is to cover up something that is wrong. And another definition of that, lie is to temporarily cover up. Temporal. Pwede mong i-cover up pansamantala. Okay? But lie will never remain to be a lie. Hindi pwede pong ang kasinungalingan ay mananatiling kasinungalingan habang buhay. Hindi po yun pwede. Because truth will always prevail. Truth will always reveal itself. Kaya nga po ang katotohanan, hindi po niyan kailangang ipaglaban. Kasi kahit hindi mo ipaglaban ang katotohanan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Okay po? Lalabas at lalabas ang katotohanan. No need to exert effort. No need to stress yourself. No need to be desperately proving yourself. Kasi truth will always prevail. Maaari mong sabihin yung peace mo once. Maniwala ka o hindi, bahala ka dyan. Basta alam ko, hawak ko yung katotohanan. Okay? Hindi ko po sinasabing wag pong ipaglaban yung katotohanan to the point na manahimik lang basta-basta. Maybe once. Okay? Maybe once. You tell your piece. You tell your side. Pero after that, pag hindi pa rin naniwala, so be it. And I would like you to realize this. Alam nyo ba, kahit i-prove mo yung sarili mo sa isang taong hindi ka naman talaga papakinggan, kahit katotohanan yung hawak mo, hindi ka niya papakinggan. So why waste time? Why waste effort? Why waste saliva? Diba? Sa una't-una pa lang naman, kahit magpaliwanag ka, hindi naman yan makikinig eh. Kasi meron na siyang hawak-hawak na katotohanan sa sarili niya.
Are you getting the point? No? So yan po ang kasinungalingan. Now, bigyan po natin ng iba't ibang mukha ang kasinungalingan na maaaring minsan, kasinungalingan ba yon? No? Kasinungalingan ba yon? One is white lies or partial truth. White lies or partial truth. Halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos tinanong ka, kumuha ka ba ng bond paper? Sumagot ka, hindi. Pero you know in your heart, kumuha ka ng isang pirasong bond paper. Sometimes, it's another way to say na hindi natin alam na kasinungalingan pala yon. Kasi akala natin, maliit lang naman eh. Isa lang naman. Kapag tinanong ka, akala mo ang tinatanong, kumuha ka ng maraming bond paper. Hindi, ang tinatanong, kumuha ka ba ng bond paper? Kahit 1/4 yan, kahit 1/2 yan, kung kumuha ka ng bond paper nang walang paalam at inuwi mo at ginamit ng anak mo, tinanong ka, nagsinungaling ka pa rin. White lies. Sabi ko nga po sa inyo, kahit ano pang ikulay nyo po sa lie, it will still be a lie. Kahit tawagin nyo pa yung red lie, green lie, no? Lie pa rin po iyan. So that's one form, white lies. And another way to say, bakit po tayo nagwa-white lie? Bakit po tayo nagwa-white lie? Sometimes, ang motibo natin is to protect. It's either to protect ourselves or to protect other people. Ganon yung motibo na mayroon tayo. But again, it is temporal. Mapoprotektahan mo nga yung sarili mo for the meantime. Mapoprotektahan mo nga siya for the meantime. Pero kapag lumabas na yung katotohanan, wala din. Hindi mo din siya naprotektahan. When we're doing administrative, what do you call that? Hearing. Administrative hearing, lagi po yung sinasabi, this is a chance for you to say, and this is a chance for you to be honest. Madalas po ng hearing na ginagawa, I don't know kung saan, pero kami, madalas na ginagawa naming administrative hearing, hindi po kami magpapahearing nang wala kaming alam. Most likely, alam na namin, nakapag-imbestiga na kami. No? Alam na namin yung most likely totoo. Yung hearing na yon, binibigyan lang namin ng chance, yung tao, na maging honest. Kasi pag naging honest siya, that would be a mitigating circumstance. Pag sinabi nating mitigating circumstance sa batas, ibig sabihin pwedeng mapagaan yung kanyang sanction or punishment. Pero kapag nagsinungaling siya, yari siya. Magiging aggravating circumstance yun. Mas lalala pa. Kasi meron pong part nung admin manual namin that when you give or when you become dishonest during an investigation, may sanction yun. May sanction yun. So mga kapatid, sa pagkakataon na minsan tayo ay natatanong na at ma-expose na tayo, the best way is to be honest. Sabi mo na totoo. Baka sakaling maging mitigating circumstance pa yon. Kaysa ma-aggravate pa yung kaso mo, di ba? Kaysa mas lalo pang lumala yung sanction mo, be honest. Be honest. Okay? And again, honesty would take a lot of humility. Mahirap pong maging honest kung wala munang humility. Kailangan muna magkaroon ng humility para magkaroon ka ng lakas ng loob to be honest. Okay po? Ay, ito pala. Uwi na kayo? Bye. Say bye. Bye everyone. Okay po. Then I'll go to the next.
the next form ng lie o mga nagiging source ng lie natin. Ito po. Pag-pray mo ako, sige, pag-pray kita. Pero madalas po na nangyayari sa atin, pinag-pray po ba talaga natin? Maaaring minsan, oo, pero madalas, hindi po natin nagagawang ipag-pray. Guilty? Ako po ay guilty, Your Honor. No? Hanggang sa maalala mo lang na kailangan mo pala siyang ipag-pray. That's a simple way para maging sinungaling tayo. Ano po yon? Promises. Kaya ang linaw ng salita ng Diyos, huwag kang basta-basta nangangako. Sabi ng Ecclesiastes, sabi din ng New Testament, let your yes be yes, let your no be no. Make it simple. Huwag kang mangako. Isa pong madalas na nangyayari sa kasinungalingan pag nangako na po tayo. Babayaran ko yung utang ko sa iyo. Sa August 21, yung hindi sinabi, yung pala ang year 2030. Mga simpleng bagay na kapag nangako po tayo, binitawan mo na yan, nagiging kasinungalingan na kapag hindi mo pinanindigan. Pangako, promises, or entering into commitment. Kaya po mag-iingat-ingat pagdating sa pag-commit. Lalo kapag alam mo sa sarili mo na hindi ka sigurado doon sa sasabihin mo o sasalihan mo. Because when you commit, ino-honor po yan ng kausap mo, ino-honor din yan ng langit. Magta-tithes na po ako pag nagkaroon po ako ng sweldo. Nagkatrabaho. Lalo kayo lang ng Lord nag-usap. Ingat. Pag-iingat po tayo sa pagbibitaw ng pangako. Iaalay ko po ang anak ko kapag nagkaanak ako, naku lalo na. Ingat. No? Yung mga ganyang dala, bugso ng damdamin, makapangako lang. May nangyari na po niyan sa Bible. Sabi, ipanalo mo lang ako kung sino yung unang sasalubong sa akin. Nabasa niyo na po ba yung kwento na yon? Ang unang sasalubong sa akin, ihandog ko sa iyo. Ang sumalubong po sa kanya, kanyang anak. Hindi naman hinihiling ng Diyos. Siya lang yung biglang slip of the tongue, out of frustration, emotion. Ipanalo mo lang ako kung sino yung unang sasalubong sa akin. Kaya po, ingat when it comes to giving promises. Baka kasi ang mangyari sa promise natin ay maging kasinungalingan, maging lie. Kaya nga ang ganda ng verse, yung favorite verse ni Ate Beth, no? Ano yan, Ate Beth? Yung hindi tulad ng tao. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang mga sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Pag ang Diyos nangako, tutuparin niya yan. Pero tayo, na lalo pa bago-bago isip, hinay-hinay po. Pag masaya, wag mangangako. Kapag malungkot, wag mangangako. Okay? Huwag pong basta-basta magbibigay ng commitment or ng promise. Okay? A-attend na ako ng teaching. A-attend na ako ng discipleship. Ingat-ingat sa mga i-commit. Kasi, remember, when you commit yourself, taya pati pato. I mean, dignity mo, lahat nakataya dyan, no? Kaya ingat-ingat po. Okay? Next is, na forma ng o hulma o mukha ng kasinungalingan is pretense. Yung kanina po ay promises, ngayon po ay pretense. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ito puro P. Nahirapan ako mag-isip ng P. Pretense. Pag
pagkukunwari, no? At yung pagkukunwari na yun actually ay bunsod ng pride o pagyayabang. Okay? Halimbawa, mga nagyayabangan ng mga kabataan. Wala ka sa lolo ko. Ako lolo ganito. Nagyayabangan, nakatira ako sa ganito, may phone ako na ganito, yung nanay ko nagtatrabaho sa ganito. Ayaw magpapato to the point na nagme-make ng story just because of pride. Just because of saving face. Just because of wanting to belong. Ano naman kung sabi mong totoo na hindi ka, na ang nanay mo ay kasambahay lang, labandera. Ano naman masama? Tanggapin ka nila o hindi. Diba? Tanggapin ka na nila sa katotohanan kaysa tanggapin ka nila sa kasinungalingan. Kaya nga ang Bible din sabi, okay, tanggapin o hindi, basta ihayag mo ang katotohanan. Ihayag mo ang salita ng Diyos. Because we are not here to please men, but we are pleaser of God. But actually, when you please God, kasunod na mapiplease ang mga tao sa paligid mo. Imposible po na napiplease natin. Hindi naman imposible. I mean, most likely, pag napiplease mo ang Diyos, dapat napiplease din ang tao sa buhay natin. Okay? One is pretense. Kaya po tayo nakakapagsinungaling kasi nagpipretend tayo. Ang hilig natin kantahin yung ano pong kanta yan? Yes, I'm a great pretender. Gustong-gusto natin yan kinakanta. May mga maskara tayo. Ito, maskara ko kapag loob ng church. Ito, maskara ko kapag trabaho. Ito, maskara ko kapag kaharap ko to. Alam niyo po, nakakapagod yun. Kasi papalit-palit ka ng maskara. Diba? And kaya po siya magkakadugtong. Ano po yung 10? Do not covet or covet. Okay? That's the desire. Okay? Because when you desire, ang tendency natin is to deceive. Magsinungaling. Just for us to get that. Okay? Kaya nga magkakadugtong yan halos eh. Yung pang number 8 is do not steal. Di ba? Nag-desire ka, tapos to deceive, para lang ma-steal mo yung meron siya. Or meron man yung kung ano mang meron dyan. No? Now, we pretend a lot. Nakakapagod po iyon. Discontentment makes us pretentious. Kaya po ulit, discontentment, kalaban yan unang-una pa lang sa covetousness. Kaya nga covetousness, ang katambal po niyan dapat ay contentment. Natandaan niyo po ba kung nakapag-notes po kayo? Covetousness, ang katapat niyan, panlaban ay contentment. Okay? Kasi pag hindi ka content, pag discontented ka, you will make a lot of lies. Okay? Just for you to get the desire that you have. Okay? Kaya nga po, pag discontented ang tao, madalas po ay bitter. Which I think, alam niyo naman yung alamat ng ampalaya. Kasi halos magkakaedad naman tayo. Ayun. Okay na po. Ayun. Pinatanda ko na po yung sarili ko. Ako na po nag-adjust para sa inyo. Alam niyo naman po yung alamat ng ampalaya. Tama po ba? Wow, sige nga, kwento nga. Talaga ba? Alam niyo pa yung alamat ng ampalaya? Mabilis lang na kwento. Ano yung alamat ng ampalaya? Para mabalik kami sa pagkabata. Mabilis lang. Di po. Biglang hindi po, nagsinungaling ka na agad. No? Joke lang. Ang alamat po ng ampalaya is a very classic alamat na magpapakita ng discontentment. No?
Dahil nakita po niya, nainggit po siya, nag-covet po siya, hinangad niya po yung mga skin. Ay, ang ganda ng kutis ni Kamatis. Ang ganda naman ng kutis ni Labanos. Lahat po yon. Nakita niya, ang ganda-ganda ng kutis. Isang gabi po, ninakaw niya lahat ng balat ng mga prutas, ng mga gulay po na iyon. At isinuot po niya. Kaya nga po, makikita nyo, mapait po si ampalaya kasi pinaghalo-halo po yung balat na yun. At nakikita nyo po, kulubot ang ampalaya kasi po hindi po fitted lahat ng skin na yon sa kanya. And most of us, marami po tayong lies just because of discontentment. And discontentment is just showing that we are bitter. So let that sink for a while. Hindi po tayo tinawag bilang mga ampalaya, no? Tayo po ay hindi bitter. Tayo ay mga anak ng Diyos. We are content of who we are, of what we are. That we don't need to lie. That we don't need to make stories for us to be belonged at tanggapin ng mga tao in their standards, sa pamantayan nila. Okay po? So ano yung number 1 na source ng paglalay natin? Promises or making pangako or promises. Pangalawa po, when we pretend. No? When we become pretentious. Yan po ang madalas magiging source ng lie. Pangatlo po na mukha ng lie is gossip o chismis. No? So I think hindi ko na kailangang elaborate. Malinaw na malinaw po na ang chismis ay kasinungalingan. Because chismis will never be truth. Kaya nga po siya chismis. Ano po ba yung chismis? Madalas po nangyayari kapag chismis, kapag po may nagbalita sa inyo, tapos hindi nyo po inalam yung kabilang side, chismis na po yun. Because a story has at least 2 sides. Again, at least. Ang isa pong storya, at least may 2 kwento. Yung nagkukwento sa inyo at yung kinukwento niya. Pero pag marami pang karakter, may iba pa pong kwento yon. How much of information sa buhay natin, kapag may dumating na tao, tapos may sasabihin, how much of that kaya nating tanggihan? Oops, teka, ayaw kong pakinggan yan. Pero madalas, hindi po natin matanggihan. Bakit? Sarap kayang pakinggan ng chismis. No? Marinig mo pa lang yung, alam mo ba, ba't adan? Ay, hindi pala yun. Hindi niyo po alam yung kanta na yun. Sorry, ako lang nakarelate. Ang sarap kayang pakinggan ng chismis. Sabihin pa lang sa'yo na, uy, alam mo ba? No, may pain agad. Kapag natural tayo na nagsisik ng katotohanan, you may listen to that person, pero wag kang titigil doon lang sa tao na yun. Make sure, kung gusto mong isik yung katotohanan, alamin mo din yung ibang side. Pero kapag tamad tayong alamin ang katotohanan, doon pa lang pigilan mo na. Ayokong pakinggan yan. Wala akong time alamin yung other side. Na-try nyo na po ba yun? Meron kayong tao pinigilan nyo? Sorry, change topic tayo. Medyo mahirap i-cut yung tao no? Siguro ako, ang style ko para kung ayaw kong magdire-diretso yung usapan at hindi ko bet yung topic, hindi ako nagko-comment. Kasi once we comment, nagdidire-diretso para bang response and stimulus, di ba?
Yon. So, para matigil, ngingiti na lang ako. Tapos, hindi ko na susundan. Ano po nangyari? Ano po? Ganyan, ganyan. So, wala na. Pagka nakasang statements ang paragraph at wala akong comment, titigil na yon. Thank you po. Kasi ang totoo nun, they're just fishing. And they're just actually looking for kakampi. No? Kasama. Lalo po sa mga leader, lalo pag principal. Pag nagbigay, tama po, pag nagbigay na ng comment yan, mahirap na po yun, no? Nagkakaroon na ng, pag nagbigay comment, magiging bias na, no? Ganun po kahirap, lalo pag leader. Tapos kayo yung mag-investigate pag mayroon ng kaso. Thank you po for that sharing. But again, I think this form, itong hulma, mukha ng kasinungalingan na to, na chismis, ang hirap bakbakin sa loob ng church, sa kultura ng mga Pinoy, no? Ang hirap niyang bakbakin. Maliban talaga na naisin natin, maliban talaga na alisin natin niya sa sistema natin, mahihirapan po tayong mag-seek ng katotohanan. Again, kanina sinimulan natin, lahat po ng hulma na to, it will make us dead. Again, when you lie, you're gonna die. Hindi po ito nagbibigay ng buhay. Ang chismis di yan nagbibigay ng buhay. No? Ang pretense, hindi yan nagbibigay ng buhay. Ang pangakong hindi tinutupad ay hindi nagbibigay ng buhay. Ang totoo, kabaliktaran po lahat yon. Pag nangako ka, hindi mo tinupad, magkakasira na kayo. Diba? Pag nag-pretend ka, tapos na-expose yung katotohanan, magkakasira na rin kayo. Yung chismis, kapag nabunyag yan, magkakasira din kayo. Kaya po lahat ng lie will make you die. You're really gonna die when you lie. Okay po? Kasi yan po ang mga hulma, mukha, forma ng kasinungalingan. Na kapag hindi po natin binigyan ng mukha, madideceive po tayo. And that's the general form of lie. Deceit. Or pagiging deceive. Okay? Panlilinlang. At ano po yung panlilinlang? Panlilinlang is to always gain something for you. Sinabi ko na po sa inyo yan, yung scam. Scam, panlilinlang yan. Okay? Pagmumukhaing maganda sa una, no, magmumukhang laki, gain, no? Hanggang sa kumagat ka and then eventually ma-scam ka. Deceived. No? Ang kasinungalingan ay hindi po ihaharap sa inyo na pangit. Hindi ihaharap sa atin na pangit. Kaya nga sabi, ang kaaway, hindi naman yan yung may sungay, may buntot, pangit na haharap sa atin. Hindi. Ihaharap yan na laging mukhang maganda. Sugar-coated. Okay po. Next, na mukha ng ito. Okay. Let me. Next na mukha po ng kasinungalingan. Ito po ay yung kapag tayo ay, nagko-cover up ng sarili natin. Pag sinusubukan nating protektahan yung mayroon tayo, magsisinungaling na lang tayo. Halimbawa, ikaw ba ang nagsunog ng, alam niyo po bang bawal magsiga? Opo, bawal pong magsiga sa batas. No. Pag nagsiga po, lalo ng mga
Kahit po yung mga dahon-dahon lang, bawal pong sigaan yan. Lalo kung plastic, no. Now, just to inform, para po inform tayo. Now, ikaw ba nagsigaan yan? Dahil alam mo na mayayari ka, madadali ka, hindi ka aamin. Just to protect yourself. Ito pa po masaklap ng pagpoprotekta natin sa sarili natin minsan. Nagsinungaling na tayo just to protect ourselves, sometimes ipapahamak pa natin yung iba. Ang saklap na kasinungalingan nun. Para i-cover up mo yung sarili mo, ang ipang-cover mo, ipang-tatabing mo, ibang tao. Yun po ang isang masaklap na kasinungalingan. Just to save your face, ipapahamak mo yung mukha ng iba. I don't know kung may mga nangyari na sa inyong ganyan, kung kayo yung naipahamak o kayo yung nakapangpahamak, I don't know. I think sa pamilya madalas yan nangyari. Magkakapatid. Hindi naman siya yung nakabasag, pero ituturo yung kapatid. Lalo kapag yung kapatid niya, yun yung madalas nakakabasag. Halimbawa po, yung dalawa kong anak. Ang madalas po namin mapagbintangan, hulaan nyo sino? Hindi po, si Gran po yung madalas, alam nyo, kita nyo naman po kung gaano kabait yung si Gran, di ba? Nilalampaso yung church. Yung si Gran, yung maliit po, yung bunso. Hindi pala siya bunso kasi. Yung si Gran, no? So kapag may nangyaring hindi maganda sa bahay, may sulat o kaya may nabasag o ano, laging ang na namin agad si Gran, no? Si Gran. Ang tendency ngayon, si Gabe, ang ituturo lagi, si Gran. Ganun po nangyayari. Just to save, para ma-save ni Gabe yung sarili niya, ang tendency niya, dahil laging ang mabait si Gran, ituturo niya si Gran. Napapahamak tuloy si Gran. At kami naman ay judgmental na mga magulang. Kasi nga, talagang, Gran! Si Gran agad. Kaya nga, simpleng sitwasyon, we're not seeking truth. Hindi man lang namin inuupuan yung, Gran, ikaw ba talaga? No. We're not seeking truth. Simpleng example po sa totoong buhay, yung sinabi ko sa inyo, which I think marami din po kayong ganong sample sa trabaho ninyo, sa sarili ninyong pamilya, sa kapitbahay, sa church. No? Mga bagay na minsan we're protecting ourselves with a cover that is not lasting. Hindi po nagtatagal ang lie. Kahit ano pong gawin nating pang-cover ng kasinungalingan, hindi po yan nagtatagal. It will not last. Okay po? Ang Diyos po natin ay Diyos ng katotohanan. Sabi nga po natin, John 14, verse 5. Kung di po ako nagkakamali. Jesus answered Philip, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung totoo po tayong kumikilala sa Diyos ng katotohanan, kung tayo po ay talagang anak ng katotohanan, tayo po ay dapat lumalakad sa katotohanan. I'm about to end. Di naman ako mag-isang oras. Bakit po natin kailangan lumakad sa katotohanan? Balikan po natin yung commandment number 9. That we should not bear false witness against our neighbors. Pero bigyan natin ng panibagong konteksto. Lahat po tayo, we said in Matthew 28 that we should be witnesses of the gospel. Go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. We are said to be witnesses.
Pero anong klaseng witness tayo? Hawak ba talaga natin yung katotohanan? Nilalakaran ba talaga natin yung katotohanan? When I say nilalakaran, there should be alignment of our hearts, of our mouth, of our head, of our hands. Because lie, hindi po yan usapang bibig lang. Lie, ang totoong issue po ng lie is the issue of the heart. Because what the mouth speaks, it is from the heart. Kaya po pag nilalim natin, bakit yung tao sinungaling, there's something wrong with the heart. Kasi hindi yan usapan lang ng bibig. Ang totoo pong issue ay issue ng puso. Bakit siya nagsisinungaling? Kasi yung palang puso niya, gusto niyang mapansin. Gusto niya ng atensyon. No? The boy who cried, wolf. Gusto ng atensyon. At dahil gusto ng atensyon, nagsinungaling. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag nagsisinungaling po tayo, taya dignity. Taya lahat. The boy who cried wolf, dahil nagsinungaling siya, at the end, sira na yung dignity niya, sira na yung pagkakilala sa kanya. Nung nagsasabi na siya ng totoo, wala na. Kinamatay niya. Kasi, the boy who cried wolf. That's why uulitin ko, when we lie, we'll surely die. We'll surely die. So balik po ako, to end, mga kapatid, we said that we are to witness. Tapusin ko na kasi hindi na ako makahinga sa sikip ng dami. Pero we said that we are to witness. Pero mga kapatid, anong witness ang ginagawa natin? Paanong witness ang sinasabi natin? Kaya din pala maraming hindi makapag-witness kasi they don't know the truth. They don't speak the truth. Or kaya may misalignment. Alam ang salita ng Diyos pero hindi kita sa buhay. Kaya pag sinabi, mag-share ka. Ayoko. It's either hindi nagsisik ng truth, hindi nagbabasa ng Bible. By the way, yan pa pala yung mga pretense natin, no? Nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray ako, pag tinanong, yan yung mga simple nating pretense. Now, when we are said to be witnesses, kung totoo tayong witness, dapat hawak natin yung katotohanan. Kaya po may ganito. Kaya po may teaching. Kaya po may discipleship for us to witness. Pero bakit maraming hindi nagwi-witness? Kasi hindi inaalam yung katotohanan. O maaaring partial lang yung alam sa katotohanan. Or maaaring hindi tinatayuan mismo yung katotohanan. So to end, my question for all of us, are we really a witness of Christ? Baka buti pa yung ibang samahan na sinasabi nilang sila ay witness. Mga kapatid, we really need to be in the truth because the days are evil. The days are evil. One of the signs are said to be false prophets. Marami pong mga maglalabasang mga huwad, mga bulaang propeta. Kaya nga kahit kami tumatayo dito, wag po kayong papayag na kung ano may sinasabi namin dito, hindi nyo babalikan yung Bible nyo. Go back to your Bible. Para kung may mali mga kaming masabi, mahaharap nyo kami with love, with grace. Mali ka nang sinabi, Brother Arn. Kasi nung inaral ko yung tinuro mo last time, inaral ko, ito yung... Pero bakit maraming false prophets? Kasi maraming tamad na Kristiyano. Kaya po, alam nyo, may parte tayo kung bakit po may false prophets eh. Kasi maraming naniniwala.
maraming hindi kumikibo. Maraming hindi nagsisik ng truth. Kaya sila nagpapatuloy. Marami kasi silang nagogoyo eh. So magpapatuloy sila. Eh sino mag-expose sa kanila? The one who holds the truth. Kaya ang tanong natin ngayon, may hawak ba akong totoo? May hawak ba akong katotohanan? O ang katotohanan ko lang na alam at hawak ay yung mga napapakinggan ko lang pag Sunday. How much of your Bible are you reading? How much of our Bible are we reading? I don't know kung gaano nyo kaalam na ang inyo pong Biblia ay ang inyo pong pamuksa. The armor of God, inaral na po natin yan. Lahat po defensive. Isa lang po pang-atake natin. Ano po tawag doon? Noko. Ano po yung armor of God? Ano po yung pang-atake? Lahat po pang-depensa lang eh. Pero ito lang po yung pang-atake, pamuksa at pamatay ng kaaway. The sword of the sword of the Spirit. The sword of truth. Ulit, ang kalaban natin, lie. Hindi pwedeng puro depensa. Hindi pwedeng puro helmet of salvation, breastplate of righteousness. Hindi pwedeng puro sandals of peace. Hindi pwedeng puro yun lang. We need to attack. Paano ka atake kung yung sword mo, pwede naman, makakamatay yun pag puro kalawang. Sa tetano namatay yung kaaway. We need to sharpen our sword of the Spirit, of the truth. We need to sharpen it. Hindi pwedeng John 3:16, Joshua 1:8, Jeremiah 29:11. Hindi pwedeng puro yun lang ang alam natin. We need to sharpen our sword so that we can witness. We can witness. Okay po. And lastly, sabi po, kapag gusto mong malaman ang peke, kung peke, mag-aral ka sa katotohanan. Sa BSP, sabi nila, Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi po sila tinetrain kung ano yung peke. Tinetrain po sila, matagal silang tinetrain, pinaghahawak sila ng totoo na pera. Para pag dumating ang peke, discern nila agad, peke ito. Gaano ka-discerning yung spirit natin? Peke ito. Again, it's a matter of training sa katotohanan. It's a matter of training. Let's pray. Father, we thank you. Thank you that you are our Father who is truth and nothing in you is lie. Salamat na ikaw ay katotohanan, liwanag at buhay. Dalangin ko po sa bawat isa sa amin, maging totoo kaming anak ng katotohanan. Maging totoo kaming lumalakad sa katotohanan. And Lord, we ask for forgiveness sa mga pagkakataon that we lie against our neighbors. And ultimately, we lie against you. Patawarin mo po kami. And Lord, sa mga pagkakataon na malalagay kami sa sitwasyon that we will be tested kung magsasabi kami ng totoo o hindi. I pray you will give us the courage to stand on the truth. Whether it will be hurting for the meantime, whether it will be masisira for the meantime yung relasyon, but God teach us to have that courage to stand
on the truth. Because truth means life. God exposed to us yung mga gawa ng kaaway sa paligid namin na kasinungalingan. Expose it, God. Give us the discernment para ang mga anak mo ay hindi magogoyo, hindi kami madadaya, Lord God. And Lord, I pray, bigyan mo din po ng kasigasigan ng bawat isa sa amin na talagang hasain, aralin ang katotohanan ng iyong salita. Para kung meron mang magsabi sa amin ng mga bagay na tunog, tama, tunog, totoo, pero hindi namin agad yun bibilhin. Kasi we know yung totoong tunog. We know the voice of truth. Alam namin yung totoong boses ng katotohanan. So God, allow us to train, to listen to your voice of truth. Turuan mo kaming itrain yung tenga namin, yung spirito namin, that it will be really full of discernment na maririnig namin yung totoong tunog ng katotohanan. And Lord, even our hearts, we ask, yung puso namin minsan deceitful. The Bible is really clear. Sabi mo, the most deceitful part of us is our hearts. So Lord, sa mga pagkakataon na ginajustify namin yung sarili namin, sa mga pagkakataon na kami mismo, dinideceive namin yung sarili namin, will you please expose us to ourselves? Magpa-examine kami sa iyo. Test our hearts, Lord God. Test our hearts. Thank you, God. And I pray that Jesus will be a shelter of life and not lies. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless everyone. Next topic po tayo, which is do not steal. Next meeting po. Thank you. Salamat po sa SOPAS.